Rodriguez continues the body attack. And there it was again. They'll wave it off. Sa edad na 25 pa lang, siya ay kampiyon na sa mundo sa 2 dibisyon. he has no legs. Oh, so the performance of a lifetime. Are we gonna see the... Hindi pa natatalo sa 23 laban, na knockout na niya ang mga alamat, pinag-isa ang mga titulo, at nakuha lahat. Bago pa man marating ng karamihan sa mga boksingero ang kanilang prime. Si Jesse James Rodriguez Franco ay pinanganak noong ika-20 ng Enero, taong 2000 sa San Antonio, Texas. Sa pamilya kung saan ang boxing ay hindi lang sport, kundi paraan ng pamumuhay. Ang kanyang kuya, si Joshua Franco, ay naging isang kampeon sa mundo. Pero, paano naman ang batang si Jesse? Iba siya. Sa edad na 9 na taon, sinamahan ni Jesse si Joshua sa San Fernando Boxing Club. Nandun siya para manood, hindi mag-ensayo. Pero pagkatapos ng ilang linggo ng panunood, may nag-click sa kanya. Umakyat siya sa ring at di na lumingon. Ang boxing ang lahat para sa kanya. Ito ang buhay niya. Pagsapit ng grade 7, nag-homeschool na lang si Jesse at umalis sa tradisyonal na paaralan. Nagbunga ang dedikasyon niya, mga pambansang kampinato, mga international na medalya, pilak sa World Youth Championship noong 2015. At pagkatapos, sa edad na 17 pa lang, si Jesse ay naging profesional. Kahanga-hanga ang kanyang amateur achievements. Pero sumunod ay magiging alamat. Sa ika-4 niyang pro fight, nagsimula ang mga knockout. Umakyat si Jorge Mosquera sa ring na may pag-asang magiging dikit ang laban. Umalis siyang nagtataka kung anong nangyari sa kanya. Taking his time in here in this first round. I really like the way he's walking him down. He's able to cut off the ring. They wanted him to go to the Olympics. The jab, nice and composed. Able to... Sa round 2, matitinding body shots ni Rodriguez ang nagpatumba kay Mosquera. Mosquera complaining that it was a little bit low on the shorts as Rodriguez continues the body attack. And his straight hand floors Mosquera. You know, for 17 years old, Rodriguez was... Pinatunayan ni Rodriguez ang kanyang galing sa knockout na ito. Matapos ang 6 na linggo mula debut niya, muling bumalik si Rodriguez sa ring. Akala ni Eric Negrete na kaya niyang subukan ng batang may potensyal. Pero nagkamali siya. And try to be the aggressor, now he takes a back step. Absolutely, looks like he's still in high school. Way rounds. We're in the middle of the ring. Wala pang 2 minuto pa lang mula simula ng laban. Ipinakita ni Rodriguez ang galing niyang tapusin ng laban nang pabagsakin niya si Negrete sa isang matinding kombinasyon. Rodriguez unleashing combinations and down goes Negrete. Isang TKO sa unang round. Ang binatang 17 taong gulang ay hindi lang natututo, kundi nandudurog din. Noong Oktubre ng 2021, mabilis na umaakyat si Rodriguez sa ranggo. Inasahan na si Jose Alejandro Burgos ay magiging lehitimong pagsubok. Isang veteranong boksingero na pwedeng magbunyag ng kahinaan ng batang prospect pero wala siyang naging pagkakataon. Turned pro at 17 years old in Mexico. Fourth fight in California, first time in Fresno. He's fought in Texas, California, Nevada, and Mexico. Right combinations, but he can break the tempo with some nice jabs. And you always get that front foot battle when it's a southpaw and an orthodox fighter. Body shot on the inside there by Rodriguez. Sa 4 na rounds, dinurog ni Rodriguez si Burgos ng may matinding presisyon. Pagkatapos, tinaasan pa niyang intensidad at tinapos sa malalakas na suntok na nagpabagsak kay Burgos sa lona. Pivoting, you know, you forget about the jab. Oh, nice inside left hand, and that wobbled Burgos a little bit. His foundation, seems to be destabilized, and they're calling for the storm. A left hand buckles the knees, and down goes El Nino. Rodriguez. Bumangon si Burgos, pero mas mainam sana kung di na lang siya tumayo. Nagpakawala si Rodriguez ng malakas na kombinasyon, kaya pumasok ang referee para iligtas siya. And there it was again. They'll wave it off. A good stoppage. It's Panalo sa pamamagitan ng technical knockout sa ika-4 na round, si Rodriguez ay may record na 14 na panalo at wala pang talo. 10 rito ay knockout
At ang tsansang lumaban para sa world title ay napakalapit na. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Si Rodriguez ay nakatakdang lumaban sa isang flyweight bout sa undercard. Pero nang umatras si Srisaket Sorumvisai dahil sa sakit, nakatanggap ng tawag si Rodriguez 6 na araw bago ang laban. Malaking oportunidad dito. Lalaban siya para sa bakanting WBC Super Flyweight title, akyat ang 2 timbang. Karamihan sa mga boksingero ay mag-aalinlangan, pero si Rodriguez ay hindi nagatubili. Sa edad na 22, umakyat si Rodriguez sa ring sa Phoenix laban sa veteranong si Carlos Cuadras at nagpamalas ng isang masterclass. That subtle little shift right there, the pivot of Van Rodriguez. Despite what he told us, you've got to believe there were plenty of... Vasily Lomachenko, because, you know, that's high praise, but it's deserved here because you do... Sobrang tindi ng bilis ni Rodriguez at napakahusay ng kanyang footwork at nadala ng maayos ang lakas niya sa mas mabigat na timbang. Parang doon na siya lumalaban buong karera niya. Straight shot there lands for Rodriguez. Cuadras answer. Having fun with the franchise belt. Sa round 3 tumama si Rodriguez ng magandang right uppercut na nagpabagsak kay Cuadras. Pero mabilis namang tumayo si Cuadras at malinaw ang mensahe. Karapat-dapat si Rodriguez sa entablado. Kontrolado ni Rodriguez ang natitirang bahagi ng laban at nanalo siya sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa edad na 22, naging pinakabatang aktibong world boxing champion si Jesse "Bam" Rodriguez. Siya ang kauna-unahang boksingero na ipinanganak noong dekada 2000 na nagwagi ng world title. Sa kanyang pangalawang depensa ng titulo, hinarap ni Rodriguez ang orihinal na makakalaban ni Cuadras, Srisaket Sorumvisai. Hindi ito ordinaryong kalaban. Dating world champion, isa sa pinakamagaling na pound-for-pound boxer at buhay na alamat. Inasahang ito ang pinakamahirap na pagsubok ni Rodriguez, pero hindi man lang ito naging malapit sa inaasahan. Dinumina ni Rodriguez ang laban mula sa simula at ipinakita ang superior na bilis, eksaktong kombinasyon at mapaminsalang mga tira sa katawan. Van Rodriguez fell into a habit of standing in the pocket. Violence right there. 1-2 got an angle. Two is untied. That's going to be upside. But he's got to believe that he's got to see now that Bam is a lot better. Rodriguez. To stop Srisaket Sorumvisai. He's out. He's going to have to punch with Bam Rodriguez. Sa ikawalong round, tuluyan ang nakuha ni Rodriguez ang kontrol. Naipit niya si Rumvisai sa mga lubid at pinakawala ng isang brutal at walang humpay na ulan ng mga suntok na nag-iwan kay Rumvisai na walang kalaban-laban. Tinatanggap ang parusa ng walang pagkakataong makatakas. He has no legs. Oh, Sorumvisai is ready to go! Bam Rodriguez in his hometown, putting on the performance of a lifetime! And we're gonna see the end! It's over! Pumagit ng referee para iligtas. Natalo ni Rodriguez si Rumvisai sa pamamagitan ng KO, unang talo niya mula 2009. Iniwan ni Rodriguez ang kanyang titulo sa super flyweight para bumaba sa flyweight at lumaban para sa WBO title laban kay Christian Gonzalez. Laban ito ng pagbabalit niya sa San Antonio. Gusto ni Rodriguez na dito malimutan. Only a matter of time for Bam Rodriguez to catch himself. Love that pop. Title. 112. Whoa! Way of boxing. He senses that. Gonzalez doesn't like those body. Again, be the youngest champ in the world at 23. You're not getting the same pop and leverage that Gonzalez did. Yeah, much better rounds. This is for Gonzalez, who's put up, I think, a better fight than most people. He set up a big overhand left. He can still get this stoppage, but it's good. Kinontrol niya ang laban mula simula hanggang dulo at nanalo via unanimous decision. Heto na ang pinakakamangha-mangha. Ibinunyag ni Rodriguez na nabali ang kanyang panga sa ika-6 na round. Ngunit nagpatuloy pa rin siyang lumaban kahit masakit. Sa edad na 23 si Jesse Rodriguez ay naging world champion sa 2 division upang pag-isahin ang flyweight division.
Umarap si Rodriguez sa kampeon ng IBF, si Sunny Edwards, sa Glendale, Arizona. Si Edwards ay mahusay, kumpiyansa sa sarili at madaldal. Mula sa simula, si Rodriguez ang may ganap na kontrol. Ang bilis niya, ang katumpakan niya, ang lakas niya, lahat ay mas angat kaysa kay Edwards. Sunny, back and forth. Bottom of the right. Sunny's getting hit more than... Spread back to the center. To the left by Sunny. Sa unang 4 na rounds, dikit ang laban. Nagpalitan sila ng suntok, magkatulad ang bilis at ayaw magpatalo. He can start boxing himself. That's been pretty good for Sunny Edwards. And he told me he wakes up, works out. This is from his range. Pero sa ikalimang round, nagsimunang lumitaw ang mga unang bitak. Si Sunny ay nasugatan ng malalim sa ilalim ng mata dahil sa aksidenteng untugan. Malapit nang matapos ang round. Sunod-sunod na mabibigat na suntok ang pinakawala ni Rodriguez. That man's talking. And Sunny might be hurt. He might be in trouble. Sunny better get out of there. Sa ikasiyam na round tinamaan ni Rodriguez si Edwards ng malakas na suntok at napabagsak siya sa lona. Bumanggon si Edwards pero malala na ang pinsala. Bagbag, dumudugo dahil sa hiwa at may bali sa buto ng orbital. Hindi na nakapagpatuloy si Edwards. Hindi na siya pinatayo ng kanyang corner. Nalamangan ni Rodriguez si Edwards ng 238 laban sa 134 sa kabuuang suntok at sa 180 laban sa 75 sa mga malalakas na suntok na nakakonekta ng 62% ng kanyang mga malalakas na suntok. Sa edad na 23 taon lamang, si Jesse Rodriguez ay ngayon ang pinag-isang kampeon sa mundo sa flyweight. Ito ang malaking laban. Juan Francisco Estrada, El Gallo, isang Hall of Fame member at mahusay na boksinggero, pound for pound, na may walang sunod na panalo. Si Rodriguez ay bumalik sa super flyweight upang labanan para sa mga titulo ng WBC at ng Ring Magazine na hawak ni Estrada. Ito ang kanyang pinakamahalagang sandali. Hurt you. There's a good one on the inside as well. And he barely makes you. There from Bam Rodriguez. And now Gallo was hurt. Gallo's hurt. The uppercut from Bam. Napakaganda ng laban. Ang bilis at galaw ng paan ni Rodriguez ay nagpahirap kay Estrada simula pa lang. Sa round 3, yanig ng isang uppercut si Estrada. Sa round 4 pinabagsak ni Rodriguez, si Estrada gamit ang mahusay na, pero hindi sumuko si Estrada. Bumawi ang veteranong kampeon sa ika-6 na round at unang beses pinabagsak si Rodriguez gamit ang kanang diretsyo. From Bam Rodriguez. Hard right hand. Bumangon si Rodriguez, ngumiti at bumalik sa laban. Pagdating na ika-7 round, nagpakawala si Rodriguez ng malakas na kaliwang hook sa katawan na nagpatuwad kay Estrada. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong suntok mula nung amateur pa ako, sabi ni Estrada pagkatapos. Nagagawa ni Rodriguez ang imposible. Sa edad na 24, na-knockout niya ang isang alamat na nakatadhana sa Hall of Fame at naging 2-time world champion sa Super Flyweight Division. Para pag-isahin ang Super Flyweight Division, umarap si Rodriguez sa kampeon ng WBO, Pumilele Cafu, sa Frisco, Texas. Walang talo si Cafu pagdating, pero malapit na siyang makaranas ng masakit na leksyon. Mula sa unang round, kinontrol ni Rodriguez si Cafu gamit ang tumpak na jab. Pinabagsak niya gamit ang surgical na kombinasyon at sunod-sunod na suntok sa katawan. That check left hook that Cafu is throwing is keeping Bam from getting those angles. It's a bizarre strategy. Look, I've watched every Cafu fight that's available online. It's how to figure guys out. Takes him a few rounds. Gets the They want him a foot feint. You know, that's the thing. Both these. and a straight shot. Yeah, I think Puma might be hurt a little bit. Yes, that's his MO right there. Like The 3 draws on his record indicate that he likes keeping fights close. Of Bam Rodriguez. So 5 rounds to 1 in favor. The tight guard of Cafu. Damn, to keep this kind of pace up. You're always gonna get. Sa ika-10 round, tinamaan ni Rodriguez si Cafu ng malupit na body shot na nagpabagsak sa kanya. Pero tuloy-tuloy ang matinding atake ni Rodriguez at sunod-sunod ang mga suntok niya. Habang desperadong sinusubukan ni Cafu na makaligtas,
Nakita na ng kanyang corner na tama, na kaya inihagis na ang tuwalya. Si Rodriguez ay isa ng unified champion sa pangalawang timbang. Ito na siguro ang best kong performance, sabi ni Rodriguez pagkatapos. Ang 47% ng kanyang mga power punch. Power to turn this fight around. 23 panalo, di pa natatalo, 16 knockout. Kampiyon sa mundo sa 2 dibisyon. Unified champion sa 2 weight class.